it's me, the one who's always cared for you. Oh yes. Hi, Direk. Good morning po. Fresh. Hello. Good morning, Kim and Sian. Ayan. Yan, ang dami natin kasama ngayon. Ito na, pastors, malapit na. November 26. At dahil nandito na silang lahat with the writer, the director, Kim and Sian, let's all watch the main... An honor to be part of the 20th anniversary of Star Cinema. Hindi lang part, but several times na naging parte ako nitong celebration na ito. What a greater honor because itong film na to ang closing offering ng anniversary celebration. Yay! Happy friendship anniversary! Mukha kang amahin. Ano naman yung amahin? Yung lalaking inahin. Kung pagiging swak lang naman ang basihan, eh di tayo yung bagay. Sino ba? Wow! Sakit ako na yung Prince Charming ko. Oh my gosh! For you. Sigurado ka? Alam mo, Bel, masaya ako na best friend kita eh. Pero sana, girlfriend kita. Babs, sorry. Babs? Excuse me. Last Dance is a story of a girl, si Belle, who wakes up from a coma after 20 years and then she realizes na hindi niya gusto kung ano yung nangyari sa buhay niya. And now she's given a chance to go back to the past and change everything. Change the wrong decisions na ginawa niya and finally find kung ano ba talaga yung gusto niya maging future. It's very challenging dahil, syempre, it deals with romantic comedy and at the same time, napapasok ka ng element ng time travel. So, medyo may fantastical element siya. So, the way we developed it, we wanted sana na maging match yung may fantastical and at the same time, medyo real din siya sa emotions ng tao. Gustong ipasok ni Belle yung sarili niya sa isang mundo na hindi naman siya bagay. Siya kasi, hinahanap niya yung tatay niya na mayaman, siya mahirap lang siya. Gusto niyang bumilong dun sa tatay niya. Kaya yun, nag-aaral siya mag-English. English niya, barok naman. Parang gusto mong bumilong pero hindi naman siya bilong. Ang character ko dito ay ako ang future ni Kim, which is si Belle. Anong pinagkaiba saan? Sa itsura? Ibang-iba. Sa character, almost the same kasi syempre ako siya. So, ginagaya ko talaga si Kim. Ako dito si Bobs, short for Bobby Tuason. He's a really big guy. He has a really low self-confidence. Hindi siya masyadong accepted sa school kasi pinagtatawanan siya. Something na meron si Belle caught his attention. It shows yung friendship nilang dalawa, kung paano nag-blossom, paano nag-develop yung samahan nila ni Belle. Kailangan kitang tulungan dahil kung hindi, maaagod sa'yo ni Carlos si Belle. Are you okay? Ano bang pakialam mo kung may gusto ko kay Belle? Alam kong future. Girl, Babs. What is the meaning of this? I am you, you are me. I, you are. We make choices in life and then yung choices na yun, there are consequences for it. But it doesn't end there because we have that chance to make changes in our lives. Ngayon, if given a chance na makabalik ka sa iyong past, na nandito ka na sa iyong future, anong babalikan mo at anong babaguhin mo? Babaguhin mo ba o hindi? I-maintain mo bang ganun o hindi? Or you just move on with your life? Change. You accepting the change. Na pag tinanggap mo to fully, then it's just, you just go with the flow. Hindi mo na kailangan mag-isip pa ng kahit ano. Just be happy. Siguro yung tanong nila, ikaw, ano yung gusto mong baguhin sa nakaraan mo? Hello, beautiful face. I really miss that beautiful face. When the past meets the present, will they make it right for love this time? I want people to have something to take them away from
their problems. So parang sana ito'y maka-entertain ng mga tao. Ngayon palang November, meron ng Christmas gift ang Star Cinema. Sama-sama po tayong magtawanan, magkiligan, at matuto na maraming aral dito sa movie ito tungkol sa love, tungkol sa family, at sa pagmamahal sa ating mga sarili. Guys, maagang pamaskong handog ito ng Star Cinema. So abangan niyo po, November 26, past tense. Sana manood po kayo lahat dahil masisiyahan po kayo sa isang napakagandang romantic comedy. Past Tense, directed by May Cruz Alviar. We're gonna have a happy ending! Is this a happy ending? November 26 in cinemas nationwide. Salamat po sa pagising ng maaga for Yes. Hello po, kamusta? Hello. And Hi! Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpunta dito and sa pagising ng maaga para i-spread the word ang pelikulang Past Tense. Thank you po. yes. Maraming salamat po sa lahat ng vloggers na pumunta. And thank you, please spread the word, November 26, past tense po. Thank you guys! Once again, thank you. Nandito na naman po tayo lahat sa ating vloggers and ating friends who are here to support. Thank you so Correct. much for coming here to our conference. Yes, sa November 26 na po, showing na ang Past Tense. Mas light yung Bride for Rent. Mas merong drama itong Surprisingly, actually, when you see the trailer, you think it's all pure comedy. Meron siyang drama. Actually, may lalim siya na na about, parang about second chances, about, the choices that you make in life, and then, so, meron siyang ganong element. And of course, meron siyang, meron time travel, ganyan. But I think it's, yun dun sa part na meron silang scenes that are heavier. Nakita ko how, yung kanilang, how they work well together. Sobrang helpful dito sa sa paggawa ng mga eksena. Kasi iba yung chemistry talaga nila. I mean, yung nakikita ko sila, I observe them from like on the side, they throw lines together, like ganito tayo, ganito, and then how they choreograph. Tas alam mo, kahit na merong gawin na biglaan yung isa, kayang-kayang saluhin ng isa agad. Kasi they have that kind of chemistry. And it has grown. Kasi siguro because of, working well together in their past two films, dito, mas na-prove ko and na-reinforce pa yun because, the scenes are heavier. And then, of course, merong challenge na how do we make it different from Bride and how do we make it different from all the other projects that they've done and they're doing. So, and nagkaroon pa di ba, nagka-comedy pa for a while yung character ni Kim sa Ikaw Lamang. So, parang there was also an extra challenge for her. But, parang, as far as the two are concerned, yun nga, parang iba yung yung mas nag-grow sila as a couple, as a love team. And as actors together, working together. Sa isa't isa. Nung una, I always tell everyone na we're always, yung comfortability namin. Pero this time, I realized na pag magka-eksena kami together, open lang talaga kami for mistakes. And syempre, every time there's mistakes, kumbaga, kung pagsasabihan man ako ni Kim, kung sasabihan man niya ako na, paano kung ibahin mo to? Paano kung meron, kung yung input Hindi na po siya nagagalit sa akin. Hindi ako nagagalit. Hindi ako nagagalit. Nagagalit siya sa akin, don't tell me what to do. So ngayon, okay na yan. Parang matagal na, please. Gawin mo na. We're open for Kasi each. hindi niya ako papansinin dati. Hindi naman, hindi naman. 2 hours. Or 1 hour. Hindi, syempre, Pero ngayon, open na siya. kumbaga yung naging open yung Yung mga once nila ako sinabihan, don't tell me what to do. Mga alas 4 na madaling araw. hindi naman ganun yung words na don't tell me what to do. Huwag naman ganyan. Huwag naman ganyan direct. Pero yun, we're open for yung constructive criticism namin sa isa't isa. Parang yun, nag-work talaga. How about you? Yun nga sinasabi ko kay Sian, mas open na siya ngayon, nagiging receiver na siya. Kasi minsan, may mga scenes kasi na hinahayaan lang kami ni Direk. Tapos ako, parang iniisip ko, minsan kasi sa script parang hindi siya swabe sa dila ko. So may ginagawa ako, ginugulat ko siya.
para mandun yung element ng surprise. Tapos tinatanggap niya. Hindi siya parang, wala sa script yun ah. Tapos pagkat, don't tell me what to do, direct. You're directing me. Ganun. Never ko sinabi yun ha. Never ko sinabi. Ganun po siya. Liar lang po siya ngayon. Okay. Pero, totoo. Pero ngayon hindi na. Parang sobrang open na siya sa, sige, anong gagawin natin? Ganun na siya. Kasi mamadali na siya. Ha? No, syempre if you guys both work together, para napag-uusapan, I learned na it works better that way. Hindi yung magugulatan na kailang kayo sa eksena na parang, eto yung sa akin, yan yung sa'yo. Hindi ganun. Dapat swak lang. Dapat jive lang talaga. And then yung communication, and telephone, everything. Joke lang. Thank you. And for the writers naman po, ano po yung naging influence nyo in making this movie, a project? Ayan. The concept was given to us, and then after that, we developed kung sino ba talaga yung mga magiging characters ng pelikula. And I think to add up din dun sa pinag-uusapan nating friendship between si Kim at saka si Sian. Kasi if you'll notice, yung friendship ni Babs at saka ni Belle, it's very much, ewan ko, from the little that I know of the two of them, parang ganun kasi yung friendship nila. They're very comfortable with each other, ganyan. And sobrang I think, after namin mag-brainstorm, ganyan, after we talked to them separately, siguro nagkaroon kami ng mga ideas kasi, di ba, parang we wanted to also fit the characters dun sa personality din nila. So it's kumbaga mas magiging natural yung kalalabasan. As for the story, I think nabanggit naman na parang we all have regrets in life, and 'di ba, parang iisipin natin, gusto natin mag-time travel talaga. So yung sa pelikula namin, literal na nabigyan ng chance sa time travel. So, ayun. Yun po, since this concept was given to us, parang nilaro namin siya after na, ano nga ba yung possibilities na gusto mong baguhin sa buhay mo. And of course, we took into consideration the characters we're building for them. So, we were hoping na sana kilig siya, totoo siya dahil may friendship, and at the same time, kahit may time travel siya, it's very real on the emotions. So, yun po siya. Okay. Ang hirap nga ng tanong eh. Para sa akin, yung mahal ako, gusto ko yung mahal ako. Kasi, para mahalin ako ng taong yun, syempre, makikita muna, bago ako mahalin ng isang taong yun, makikita muna ng taong yun yung efforts, yung mga binibigay mo, bago ka magmahal ng isang tao, di ba? Hindi mo naman biglang, ewan ko, parang hindi mo naman biglang mamahalin ang isang tao, di ba? Dapat may mga yan eh, mga nangyari. Mga foundation. May mga stages yan. So, in order for them to love me, may mga ginagawa na ako, di ba? So, yun ang pipiliin ko, na mahal ako. Yes. Ako din, mahal ako. Ang hirap naman kung mahal mo lang. Hindi, patas ang laban. Bibigay ka ng iPad, wala. Jackie lang kinship. Joke lang. Gusto ko yung love ako. Kasi syempre, tama ka. Syempre, dapat yung mahal ako. Kasi ang hirap naman ng one way lang na pagmamahal. Parang inaapi ka, parang ang bababa na ng tingin mo sa sarili mo. Hindi ka na fresh. Dapat yung love ka, para fresh ka, happy, messages, text, and everything. Libre, ganda, nakakababae. Dapat ganun lang. Love ka. Kasi pag hindi mo naman love, matututunan mo naman yun as days pass by. As years. And ganun. Yes. Diba? In God's time. In God's time. Charing. Yes, Miss May. Kayo naman po. Ako po, siguro po nung bata-bata ako, iisipin ko na yung the one I love. Pero ngayon, parang masarap na yung mahalin din. So, the one who loves me. Anday, parang pare-pares lahat. Miss Kuka. Ako siguro bilang hindi pa ako bata-bata doon ako, pareho ako kay directly. Doon ako sa the one I love. Kasi parang masarap kasi yung feeling na talagang ikaw yung nagbubuhos. Ako for me, mas ikaw yung nagbubuhos ng ng atensyon at pagmamahal. And hopefully, 'di ba, kapag mas mahal mo yung tao, you're challenged to earn the love of the person back.
So, ayun, siguro. Yes, may pagka-martyr. Ayun, tara kami ng Derek May, siguro. Nataba ako ng ginagawa. Okay lang. Basta nagmamahal ka. Thank you. Sa akin naman, the one I love also. I'm very thankful. Sobrang akong masaya na meron akong nakilalang isang katulad ni Kim Chiu. Dahil nung pagkadating ko sa Pilipinas, tinitingnan ko lang yung billboard niya. Sabi ko, grabe. Ganda-ganda naman ito, mga ganon. Yung mga crush ko to, yung mga ganon. Tapos, pero other than that, yung to be able to open up to someone, bihira yun eh. Bihira ka makakahanap ng, maybe you might have a lot of acquaintances, diba? You might have a lot of people you say hi and hello to, pero bihira lang yung talagang naiintindihan kayong jive kayo together. So, I found Kim, and thankfully nandito siya, iniintindi niya ako palagi, meron ako nasabihan ng saman loob. And in the future, sana mas mag-blossom at mag-blossom pa. At di ba nga, may mga stages yan, sana mag-level up pa. Di ba? Di ba? Kami, si Sian, siya yung sobrang pinakamalapit na lalaki for me. Na, konti lang yung friends ko dito sa Manila. Kasi, di ba, taga Cebu naman ako. Sobrang konti lang. Tapos umiikot lang yung mundo ko sa showbiz. Kasi taping, shooting, or family ko lang. Si Sian yung, yung pinakamalapit na lalaki sa akin. Yun, siya yung, nandun kami sa sobrang comfortable namin sa isa't isa. Kasi parehas kami ng ugali, homebody, boring, konti lang yung friends, family, ganun. So sobrang parang, uy, ikaw din pala. So parang swak kami. So, hindi masyado mahilig sa nightlife, yung mga ganun. So yun. Thank you. Thank you. Ayan, so yun naman. Charing. And then, thank you. From 1 to 100. 1 to 100? Ang layo. 1 to 10, sir, gusto nyo? Ayan, sige. Ayan, 1 to 10 na. Kasi 1 to 100, mahagard eh. Lifetime achievement na yun. Yan, sir. Ayan, 1 to 10 na lang. Alam mo, mahirap mag-rate ng friendship. Mahirap kasi it's always, meron palagi kayong, maski nga yung mga matatanda, they always nadidiscover nila sa isa't isa bago, may mga new things they discover about. So it wouldn't be fair to rate it. Parang, sabihin ko na. Okay. Sige, Isa na lang, 1 to 10. sige, sabihin natin, okay. Sabihin natin, let's give it a 90. And that remaining 10 leaves room for parang improvement. 1 to 10 na pala. 9. Sabihin natin 9 kasi meron pang room to know more about that person. Correct. Yes. Ako din, 9. Kasi para may nakalaan pa sa for the next few days, Yes. next year, next It's a year. tie ha, 9-9 na. Pasok. Okay, ayan. And then yung next about dun sa kissing scene, ang aga-aga kissing scene, no? Okay, go. Bong, yan. Sabi nga ni Derek May, alin dun? Naku. Marami po yun. Pero hindi po mahalay. Oh, hindi daw mahalay ko yan. Oo. Ano na lang yung pinaka-favorite? Meron lang nakakagulat. Yung dulo, nagdab ako kahapon dire. Oo nga daw. Sabi ko, tagat. Sabi ko, putulin nyo naman. Yung ganun pa. Kalbo na yung mga Ako, na ano lang ako naman, when, just because his character is big, it means, ay, ginaya na, ay, pareho na, may ganyan na. Hindi na ba pwede gumawa ng movie tungkol sa big? Parang isang beses lang ba pwede magkaroon ng healthy character in this lifetime sa movie industry? Para hindi porket big, pareho na. So, marami talagang differences. The only similarity, I guess, is that he's big. Yes. And that he lost weight. But when he lost weight, there are different circumstances why he lost weight. There are different, ibang-iba ang dynamics nilang dalawa dito. Because to begin with, in that story, in My Big Love,
Tony was the trainer of with Sam. And then dito, hindi naman si Kim yung trainer. And then the purpose of him losing weight was because of her. And dun sa movie, it wasn't Tony, it was Christine Hermosa. So, malaki yung difference. Yan. Only similarity is mataba siya. Healthy siya. Happy lang siya sa life. Walang masama doon. Then question ko din po kay Derek po, question din. Si Kim po and Sian po pa talaga ang first choice ko for the movie? Or yung movie? Nung pumasok ako, when they got me to do this, ready na lahat. Meaning, the concept was there, the team was ready, even the cast, meron na. Wala lang magdidirect. So, sila, I guess, yung ako, as far as I'm concerned, it wasn't my choice. Not that I'm not happy with it. I'm happy that they were the ones na lumabas dito. But I believe that silang makakasagot nung question na yon. Ayun po, parang nung na-pitch po yung kwento sa management, kasi it's something really different na parang kailangan natin ma-achieve yung comedy and at the same time nga yung kilig. And I think the perfect love team to do that right now is si Kim tsaka si Sian, kasi may pinanggalingan nga sila na parang halos lahat ng mga movies nila sobrang highly comedic na parang sa kanila na bagay yung concept na ito na plus parang nakikita pa namin yung possibility at saka yung visually yung magiging itsura kapag si Miss A at saka si Kim yung nagtabi na talagang magkakaroon sila ng pagkakaswak na mako-combine nga both the kilig and the comedy. So yes, to answer the question, sila yung I think first in mind when the story was pitched. Para sa akin ito dahil yung fat suit niya. First time eh. First time ako magkaroon ng prosthetics. At Asawa na siya. oo, mainit talaga. Parang, tapos pag yung nilalagay nila sa mukha, it takes 4 hours kasi medyo kinakapapa nila yung hulma ng mukha. Tapos yung fat suit, nagkaroon pa ng siguro mga 5 changes yung fat suit dahil dati isang suot lang. Pero parang marami ng changes na ginawa kasi nga sobrang init. Tapos meron mga eksena na magalaw, papawisan ka lang ng papawisan at nakakahilo na, hulas-hulas na minsan. Pero you have to stay in character. So talagang yung prosthetics, very, very challenging. Syempre isipin ko yung expectation ng tao, parang ng management, 'di ba, in terms of box office returns. Pero syempre ang dun is not to let it get in the way of the process of making the movie. Kasi ang importante naman is that we give our best. Tapos no matter what the outcome is, alam namin na ginawa namin ang best namin given the situation, given the circumstances. Okay na yon. Pero syempre, para pag iniisip, pag sinasabi sa'yo, oy, dapat ganito mahigitan, or sana ganyan, parang, afraid. Pero syempre, parang, hindi yun ang dapat na top of mind. So we don't think about that. We think about yung mismong pelikula. We think of how do we make this into a beautiful film with no comparison to, the past. Kasi naman yun iba naman yun, iba ito. Hindi ko pala natanong before, sino yung inspiration mo in directing? Inspiration? Yung mga nanonood. Kasi ako personally, I mean, yung to make mainstream movies, alam mo na yung viewers mo ang mo nito, yung audience ang importante sa akin. Kasi syempre, I do it to entertain, I do it to uplift and to inspire. So I'm here in that business to do that. I'm here in this field to do that. I think this is a very rare opportunity to speak to so many people at the same time internationally because our films are released worldwide. So it is a rare opportunity to speak to them, to entertain them, and pasayahin ng tao. So for me, my inspiration is I'm very, very happy when I hear that people were inspired by this, like in Bride for Rent, they believed in love again, or they believed in forever, or parang malungkot sila nun, or like I got messages that they live abroad, malungkot sila, tapos when they watch Filipino movies or TV shows, parang it brings them back home.
So, yung purpose nung what I do is fulfilled. It's very fulfilling when you hear that. So, my inspiration really, yung mga tao na, na-entertain ito at na-inspire. Having an obese character kasi yung bago pa yung film, sabi nga ni Derek sa akin, manood ako ng mga films. I mean, manood ako mga documentaries, observe kung ano nga yung mga precautions, kumbaga yung mga what they go through. So marami akong natutunan na yun nga mahirap to be on that level na hindi ka nagda-diet, hindi ka nagda-diet and exercise, hindi balance yung lifestyle mo. So that's one. And yung sa naman in terms of the storyline, yun you have to pay attention. You have to pay attention to details sa mga nangyayari sa buhay mo kasi you don't have the luxury of going back to the past eh. So yung mga nangyayari sa'yo, you just have to pay attention. Sino nga ba yung mga nagmamahal sa'yo? You have to just appreciate everything. Yun. Okay, it's overwhelming. As in talagang nung narinig ko, yun nga rin, ako rin ang dahil ko nakuha invitations. Hindi ko na nga masagot yung iba sa Twitter because ang daming mga nandun and syempre bongga rin sila magpa-trend. Mayayaman daw eh. Tsaka magpa-trend at mag-retweet. So nalulunod na yung mga ibang tweets sa amin to invite. Hindi ko na nasasagot but super duper grateful kami na grabe ang support ang binibigay ng fans ni Kim tsaka ni Zian sa pelikulang ito. From day one, nung narinig pa lang nila, mula nag-storycon hanggang sa at bawat shooting day namin pinapatrend. Tapos nun, and nakakatuwa because syempre we had to keep the secret muna yung dun sa fat suit. Ayaw namin lumabas. We don't wanna spoil naman the fun, di ba? The fans supported that and they were very, they followed. Oo, talagang di sila pumunta or pasimple na lang napapadala lang sila ng something for them or for us. But talagang they respected it. So talagang nakakatuwa. Ayan sila, Andito sila, yes, the ones na nagtitiis na hindi makadalaw. As in, nagtatanong nga sila, pwede na po bang dumalaw? So parang ako, ay talagang sinusunod nila. They really respected the So, yun, thank you so much for the respect. Thank you so much for the support. And hanggang sa, ang dami-daming block screenings, ang daming yung tweets and likes and everything. Super thank you. Kasi syempre sila talaga yun, pero nadadamay kami. Thank you so much. And all the, yung all the pasalubongs na, I gained so much weight from it. Thank you very much. Hindi ko makailangan kainin, pero kinain ko. Pero thank you. Oh, sobrang thank you rin dahil nakakawala ng pagod. Minsan, kasi pagod na kami sa set. And yun nga, makakabasa kami ng mga kind words sa internet and yung mga support na binibigay nila sa pagpunta sa set namin is, tama, so it's very overwhelming and we're very privileged, we're very lucky to have them. So maraming salamat. Siyempre, yun din ako, very happy, extremely thankful sa support na binibigay nila sa amin. As in, wagas na wagas, lagpas pa hanggang heaven yung pasasalamat namin sa kanila. Kasi parang grabe, di ba? Parang maglabas sila ng ganong money, magtiis sila magpuyat sa set namin. Minsan lang namin sila napapansin kasi kailangan din namin maggawin yung sequence, yung eksena, yung mag-aantay lang sila. And all they want is picture, kwentuhan ng konti. Yun lang. So parang, kawawa naman sila. Yung parang, pero sobrang namin na-appreciate even the pinakamaliit na bagay hanggang sa malaki. At nagdala pa ng pare. Yes, meron pa pong pare. Healing priest. Para po sa amin. So, lahat po from food to pare, nadala po nila. So maraming. Taas ba? Babaan ko. Ako, hindi ko alam. Ang gusto ko lang makakita ng mga taong napapatawa ko. Nakikita ko yung buong ngipin. Masaya na ako. Ganyan, Ayan, di ba? Parang nakaka-happy. Nakakasarap ng feeling na nakakapagpasaya ka ng tao. As an entertainer or performer, mahalagang bagay yun na makita mo silang nakangiti sa harap mo. Kasi syempre, sasayaw-sayaw ka, magsalita ka rito.
Kasi iba, nag-iikab na, yung gano'n. Parang kawawa naman. Siya. Hindi, joke lang. Yun, gusto ko masaya. Gusto ko... So, syempre, when it was presented to me, it was conceptual pa lang. Wala pa yung like the specifics, the scenes, etc. and the characters na binild. That's why when I came in, there was still a lot of work to be done. And they needed my treatment and yung vision. It's a collaboration. So, it's not like they gave me a script and then execute it na lang. Ako, I still collaborated with the creative team and with my actors because syempre after we have discussed it nung creative team, pagdala ko sa actors ko, I also get their inputs on it. Parang, how do you feel about the character and then how can we enhance it? So, really, this was team effort ito. Parang lahat nag-contribute in creating the characters, the scenes, and the story. Yun, nung middle school ako, kung titingnan mo si Bobs, yung nung high school niya, meron ako mga ganong pictures. Back in nung middle school, grade 7, yun siguro yung pinakamataba ko. It got to the point na sabi nga ng doctor sa akin, you're unhealthy and you're overweight. And din in-explain na nila sa akin yung mga mangyayari, parang hindi explain kung ano yung mga sickness na makukuha ko in the future kung hindi ako maglo-lose ng weight. But and syempre nung middle school meron akong mga crushes, meron din akong gusto mga ligawan sa school. But hindi nila ako, I was the invisible guy. I was the invisible guy nung middle school. Pero I wouldn't if the person didn't love me back, it's so hard na itutuloy ko pa rin. Kasi parang masasaktan ka lang at masasaktan eh. Parang you're living in a dream. Di ba? Masakit eh. Masakit yun na syempre invisible ka na nga. Tapos pupunta ka pa doon sa something you cannot, so yung wala kang pag-asa. Di ba? So hindi ko na, would I risk it? No. I wouldn't risk it kasi nung time na yun talaga ang baba-baba na ng self-confidence ko. Nandun ako sa point na I was questioning life. Yeah. So parang ayoko nang mag-risk pa. Ayoko nang masaktan. Masakit na nga. Masakit nang pumunta sa school. Ayoko nang mag out of my shell. Oh, yes. Yeah. Siya, sabi ko sa kanya, huwag siya magpapataba eh. Siguro kung katulad ng character namin, na Belle and Babs, siguro, yeah. Kasi yung personality niya, parang ako kasi, if sa totoong buhay yung personality namin, I guess swak naman kami. So, tulungan ko na lang siya magpapayat. Kakainin niya kung anong kakainin ko. Yung ganun, kasi yung personality niya, sobrang swak kami sa totoong buhay. So, personality, okay mo sa Wise. Oo, yung look. Siyempre, pogi naman siya. Kamukha niya nga si Aga Mulak nung mataba siya. Ay, gusto niya yun. hindi nag-flourish yung love story. That's not the message that we want to give naman to the audience. And hopefully, pag napanood niyo po siya, talagang, kasi diba, yung sinabi ni Sian kanina, na importante talaga yung confidence ng isang tao. And tayo naman minsan, aminado na parang, yung pagtingin natin, di ba, hindi natin nakikita kung ano yung importante agad sa atin right away. And I think siguro, dun sa issue ng obesity, ganyan, or pagiging mataba ni Babs, bago siya siguro, na hindi siya nakita ni Belle, sana pag napanood niyo yung pelikula, mas ma-highlight yung sinasabi na importante yung confidence sa isang tao para mas, di ba, mas labas yung personality. Something like obesity is not really an issue. Yes. Okay lang pala. Oo. Okay naman pala. Okay naman pala. If I can go back to the past or I can go to the future, anong pipiliin ko dun sa dalawa? Yeah, and for what reason? Oo. Ikaw. Ako gusto ko future kasi past wala na akong magagawa dun eh. And it made me
into a better person today. Sa future na lang, titignan ko, uy, ma-aksidente yata ako dito. Hindi na lang ako pupunta dyan. Dito na lang ako, kakain na lang ako, hindi na lang ako mag-drive. Para mga ganun. Ay, lulukohin pala ako ng next boyfriend ko, hindi na lang siya. Di ba ganun? Para may awareness sa future. Parang ganun. Okay. Wala ko rin future. Wala nang mapaguhin sa past. Sa future na. Alright. Thank you. You just have to love yourself first. Mahalin mo muna yung sarili mo bago ka magmahal ng iba, di ba? Kasi kung hindi mo mahal yung sarili mo, how can you take care of that person? Yeah. Ako rin ba? It's the same with Z. Yung important is you know your self-worth. You have to, kasi hindi, no matter how much love another person gives you, if you don't feel you deserve it because you don't see yourself worthy of being loved, it won't matter. So you have to learn how to love yourself. But don't go overboard na talagang, it's just me na lang. So, know your self-worth so you can learn how to love and share that love then to others. Naman, ang araw-araw na kataga ko sa buhay is everything happens for a reason. Parang lahat na nangyayari sa'yo, may rason yan na binigay ni God para maramdaman mo, masaktan ka man, sumaya ka man, pero it will make you into a better person after that. Nasaktan ka, nalungkot ka, oo, hindi mo na ibigay yung gusto niya, may rason, so hindi siya yung meant for you. Hanap ka ulit, diba? Mahaba pa ang buhay, diba? Ako po si Sinayda Seba. So thank you, please supportahan niyo po. It would mean a lot if you guys can spread the word online. And sana mag-enjoy kayong lahat dito sa pelikula namin. November 26 na po. Maraming salamat. Yes, ito po ulit kami. Sana po tulungan niyo po kami to spread the word. This Wednesday na po, maagang pamaskong handog mula sa Star Cinema, ang Past Tense. Magtawanan tayo, magkiligan tayo, and sigurado ako marami kayong aral na matututunan dito sa movie na to. Hindi lang puro tawa, may puso at kurot din tong pelikula. Thank you so much! Hey.